PVL early pasabog hint. Solomon and Jerry malabanan to Choco Mucho. Gia de Guzman possible comeback sa CCS. Nagsimula na nga ang sunod na round sa PBL All-Filipino Conference. Panibagong set na naman ng mainit na bakbakan dahil nag-back to zero nga ang semis at susundin o sinusunod ang single round robin format kung saan ay makakalaban ng lahat ang bawat isa. At habang nasa gitna tayo ng mainit na aksyon ng PBL, samot-sari namang mga balita ang lumalabas. Dahil may susunod na ngang conference, ay nababalita na ang mga bagong recruit sa kada team. Sa pagsisimula nga ng conference ay naging matunog ang pangalan ni ex-Signal player Jerry Malabanan kung saan matapos mag-end ang karir niya sa Signal ay wala na siyang team na napuntahan. Inakala nga ng marami na mapupunta ito sa team ng dati niya ring coach na si Coach Roger sa Capital One pero hindi rin ito namataan kahit pa noong may pa-tryout. Samantala ay naging usap-usapan naman ang kamakailang post ng isang kilala at masasabing reliable pagdating sa mga news tungkol sa players ng PBL na si Mother Lily. Ayon sa post nito, eto minsan lang ako humingi ng pabor sa inyo ha. Pa-follow na nga ng IG ni Kumaring Jerry Malabanan ko. I mean yung cookie business niya. Malay nyo bukas makalawa ubi girl na yan. And yes, masarap ang tindang cookie niya. Mahilig kayo mandedma sa follow-follow ha. Pag ako tinamad magkwento, bala kayo dyan. Meron pa naman silang pasabog this June. Dito ay mukhang magbabalik si Jerry Lee dahil we can't deny magaling siya. May ambag. Kailangan lang ng playing time. And wait, there's more. Sa usapang recruitment, dahil umiingay rin ang pangalan ni NU star Alyssa Solomon sa bali-balitang magpo-pro na ito at sa isa sa mga Ribisco team siya mapupunta. Well, sa Choco Mucho raw. Great addition nga ito kung mangyayari. But still, na-implement na nga ang drafting kaya tila malabong masigurado agad na makukuha si Solomon. Palaisipan din sa iba paano ang ibang UAAP players na tila nag-commit na sa ibang team sa PBL habang hindi pa noon implemented ang drafting. Are they going to stick sa ginawa nila o kailangang sumunod sa bagong rules? Balitang CCS decorated setter naman tayo, Gia de Guzman may tsansang makabalik sa lineup ng CCS. Kamakailan nga lamang ay ipinahayag ni League Commissioner Sherwin Malonzo na yung 20 slots na yon ay dapat mapuno. Bago magsimula ang tournament, kailangan mag-submit ng listahan ng mga players. 14 yung lalaro sa case ng Cherry, kasama pa si Jaja, but si Gia hindi. Ang rule sa tournament, pwede kang magtanggal sa pinasa mong list kahit ongoing na ang tournament, pero hindi ka pwedeng magdagdag. So kaya even matapos ang games ni Gia sa Japan, she can't play. Maybe next conference, pwede, ipasa ang name niya since 19 lang yung nakapasang names ng CCS. The CCS management chose not to include the decorated setter sa list. So maybe next conference, dagdag pa ni Malonzo. Ibig sabihin ay malaki ang chance na makalaro si Gia since pwede siyang ma-line up sa next conference. Kaya nasa desisyon niya kung ipagpapatuloy niya ang karera sa volleyball sa Japan. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.